Sa pumapagpalang umaga sa inyong lahat, muli purihin natin ang Panginoon. Amen. So, ikatatlong linggo ng muling pagkabuhay, si Jesus ang nagwagi, iniligtas niya tayo. Amen. So, short review, ang bilis ng panahon, isang linggo na po nakakalipas. So, second Sunday of Easter, the Divine Mercy. At yan po ang tinalakay natin last Sunday. At kung titingnan, babalikan natin at dadagdagan, ano nga ba yung mga handog ng muling pagkabuhay ni Jesus? Last Sunday, 2 lang. May idadagdag tayo ngayon. Ano nga yun? Short review. Ang unang handog ng muling pagkabuhay ni Jesus ay Shalom. Peace. Peace be with you. Ito yung mga unang katagang mga sinabi ni Jesus sa mga apostoles na nagtatago, takot na takot at may pagdududa. At gayon din nga, napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon, yung 2 disciples, hindi rin nila alam kung ano nangyari, nagkwento-kwento. At first, they did not recognize Jesus. Pangalawa, handog ni Jesus, siyempre, second best gift, the Holy Spirit. So another best gift of Jesus' resurrection, ang banal na Espiritu Santo. We are still in the Easter. Kaya nga, pangatlo pa lang. At sa sunod na linggo, naku, ika-4 na. Panibagong kasiyahan na naman yan. Okay? So with that, itong ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus, be filled with the Holy Spirit. Ako po talagang to simplify everything. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Paano masosolve ang problema sa tahanan, sa mga workplaces, sa bansa, sa buong mundo? Through the Holy Spirit. At very clear in our Christian faith, in our Catholic faith, be filled with the gifts and fruits of the Holy Spirit. Kaya ito magandang katekismo Kung gusto natin talaga maging matiwasay ang buhay sa mundo, punuin ang isip ng banal na Espiritu Santo. Ano yon? Punuin mo ng dunong. Punuin ang puso ng banal na Espiritu Santo. Paano yon? Punuin mo ng pag-ibig. Kaya di ba, Dr. Luz, kung tayo sa guidance and counseling, sa psychology, punuin mo. Kung ano yung nasa isip mo, anong nasa puso mo, yun ang lalabas sa behavior At yan nga ang lalabas sa kamay. Kaya punuin din ang kamay ng banal na Espiritu Santo ng ano? Ay di silbisyo. Anong klaseng pagsisilbi? Muli, nakakagaling at nakakahilom. Kaya fill the head with wisdom, fill the heart with love, fill the hands with service, a healing and salvific service. So ngayon, eto na. What was the result of receiving peace of the resurrected Jesus and the Holy Spirit? You know the immediate effect of these gifts? Ano nangyari sa mga takot at may dudang mga apostoles? Nawala. No more fear, no more doubt. They became a new creation. Kaya ito yung pagbabago Kaya ang pagbabago ng pagkatao, tama ang ugnayan ng Espiritu, maganda ang laman ng isip, may dunong, maganda ang laman ng puso, may pag-ibig, lumalabas sa paggalaw ng kamay at ng paa, nagpagsisilbing nakakahilom at talagang nakakaligtas. So ito po ang immediate result. Pero mayroon pang third best gift. Ano kaya yon? Peace, Holy Spirit. Yung pangatlo, sinasabi rin sa mga ebanghelyo, it's about mission. Nakita natin yan, when Jesus breathed on them the Holy Spirit, immediately they were sent. Kaya nga, ito ang ating himay-himayin. This is now the Jesus' commandment. Jesus commanded them in John 20:21, as the Father has sent me, so I sent you. Sinabi niya, at sa lahat ng kanyang muling pagkabuhay, yun ang ikatlong magandang handog,
At doon nga sa Mark 16 verses 14 to 18, Jesus appears to the 11 disciples. He commissions them to go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Napakaganda. Kaya kung titingnan po natin, mission. Christ's mission is our mission. Pakisabi nga sa katabi, ang mission ni Jesus, mission mo. Yun, mission ko rin. Mission nating lahat. Bakit tayo nandito? Kasi yan ang ating mission. Kaya ang kagandahan dito, it's a matter of asking, what is our purpose? Do we want to become significant? Kasi yung tanong natin sa success, to accumulate, kung minsan yan ang success, marami kang ganyan. Pero no, it's not only becoming successful, it is becoming significant. This is the third Sunday of Easter. And the gospel that we have just heard is from chapter 24 of Luke. Kita nyo, last week, kay John. Ngayon naman kay Luke, 24:13 to 45, no? So, ang ebanghelyo ngayon, eto na. Jesus appears on the road to Emmaus. And what is this road to Emmaus? This is a profound narrative of transformation. Kaya kung gusto natin magbago, ito ngayon ang ating pagninilay-nilayan sapagkat ito ang magdadala sa atin sa pagbabago. So, recognizing the risen Christ in our own journeys. O, di ba? Kaya si Brother Lito, Sister Peewee, naglakbay yan. Vietnam. Mga Pilipino ngayon gusto mag-Vietnam. Bakit daw? Bakit daw? Hindi ko pa nagagawa. Mas mura pa raw kapag pumunta ka. Mas mura. Anyway, hindi yan. Okay. Ang pag-usapan natin yung paglalakbay, pagkilala sa muling nabuhay na Kristo sa ating mismong paglalakbay. Actually, ito ang ibinigay sa atin, the late Pope Francis. Ito yung tinatawag nating synodality. Journeying together. Amen? Kaya napakaganda. But 2,000 plus years ago, it already happened. So, ano yung insight? Ano yung mga kagyat unawa na pwede nating makuha sa road to Emmaus na siya magpapabago sa atin? Number one, the presence in the back-turning moments. Ano yun? Pakitanong ang katabi, meron mong pagkakataong gusto mo nang tumalikod. Sa married life, nakayoko no, talikod na ako. Sa trabaho, kaibigan, ayaw mo na. Biba sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Ito yung dalawang disciples, ang dalawang alagad ni Jesus, papalayo noon sa Jerusalem. Ayaw na nila. Bakit? Malayo sa pook ng kanilang pinakamatinding pighati at mga nabigong inaasahan. Kasi nga akala nila, ang pagsunod kay Jesus, bed of roses and bed of thorns. Ay kaya gusto nang umalis. At madalas, aminin, pakisabi nga sa katabi, ikaw rin, ako rin, tayo rin, ay nagtutungo sa Emmaus, tumatakas, umaalis, umaatras, tumatalikod. Kapag tayo ay nakararamdam ng pagkasira ng loob o pagkatalo. Ito mga nakasama natin, EVP, Executive Vice President, SVP, Senior Vice President. You know, the more we expand our responsibilities, ang dami at ang dami nating nakakaharap at dumadami rin yung issue, di ba? Unfair kung minsan, dadalhin sa iyo problema. Hindi mo naman ang problema, magde-decide ka, dalawa ang sangkot. Siyempre, sa decide ka, magtatama. Akala nung hindi mo pinagbigyan, iba yan, kasi ganito siya. Kaya, may kaaway ka palagi, 50%. Aray ko, feel ko yan. Diba? Pa-unfair. Hindi naman natin kaguluhan, pero binigay sa atin yung pangalusating, bigyan ng solution yung mga, anyway, balik na naman tayo. So ito yung kagyat unawa. Hindi, alam nyo, learn from Jesus. Kasi kung minsan, ako talaga, karanasan ko yan eh. Nako, as rector, minsan, pero I learned. Ngayon, as I reflect on today's gospel,
Hindi naghihintay si Jesus na makabalik tayo sa tamang landas bago niya tayo salubungin. Beautiful. Sumasabay si Jesus. Sumasabay siya sa atin sa mismong sandali tayo ay naliligaw ng landas o pakiramdam natin ay wala tayong mapuntahan. Amen? Ano nangyari? Sinabayan niya. Hindi niya, oy, kayo mga B.O.B.O., ano ba naman yan? Pati ba naman kayo? Ilang taon na tayo magkasama, no? He is the silent companion in our grief. Even when our eyes are prevented from recognizing Him by our own sorrow or narrow expectations. And may I say this? Damang-dama ko ito eh. So we are in the formation apostolate. To hear a companion not even discussing, doesn't want to be involved in a moral issue, that for me, ba't hindi mo titingnan yung mga immoralidad na dapat itama? Yun lang naman, hanggang doon na lang, okay? Kaya ito, damang-dama ko talaga tong yan din. Kapag siya gusto nila lang lumayo gusto ng akala nila maganda ang buhay, hindi. Pangalawa, look at the burning heart. Okay? Ano yung dalawa? Gustong tumakas. Grabe no! Tumakas. Biruin niyo yun. Paghanap kay Jesus sa salita. Bago pa man si Jesus nakilala ng mga alagad sa kanyang anyo, napansin na nila na ang kanilang mga puso ay nagbabaga habang ipinaliliwanag niya ang mga kasulatan. Kaya niyo yun? You have to be patient. Alam mo, kasi talagang ganyan. Imagine, mula Old Testament hanggang New Testament, di ang haba nga nun. No, pero yun tayo. Kaya tanong ko sarili ko, did I do that? Hindi. Kaya na kung gusto ko, shortcut Pero hindi. We have to be patient. So Jesus is teaching us today. At anong ibig sabihin yun? Ano yung kagyat unawa natin? Ano yung insight? Nasasagupan natin ang muling nabuhay na Panginoon sa pamagitan ng salita. Listen to His Word. At anong nangyayari? Yan yun. Ito ang unang bahagi ng misa, the liturgy of the Word. Kapag nararamdaman natin tayo ay tila nanlalamig sa espiritual o nalilito, ang mga kasulatan ang nagsisilbing tulay na nagpapaliwanag ng dahilan sa likod ng ating mga paghihirap. Beautiful! So, Jesus is teaching us, oy, kung nakikita mo yung ego ng yon, ikaw may ego ka rin, no? Doon ka mag-reflect salita ng Diyos. Ang ganda. Jesus is just teaching me personally and teaching us. And finally, sa number 2, the burning heart. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa isang biglaang himala. Ito ay tungkol sa unti-unting pagbabaga ng puso na nagmumula sa pag-unawa sa plano ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga pangako. Saan daw tayo titingin? Hindi sa iyong ego, kundi salita ng Diyos. Anong kagustuhan ng Diyos? And finally, pangatlo, the recognition in the breaking of the bread. And this is our apostolate here in ABS-CBN. For 20 years, ang rurok ay hindi naganap habang naglalakad sa 7 milya, kundi sa hapagkainan. Paano nila nakilala si Jesus? Hindi yung sa Diba? Hindi man lang nagsabi, sino ba itong usap na? Walang ganun Kundi sa akto, the breaking of the bread, sa hapagkainan, sa pamilyar, at mapagpakumbabang gawaing pagkuha, pagbasbas, sa paghahati, at pagbibigay ng tinapay. Sa wakas, ay namulat ng kanilang mga mata. Noong una, they did not recognize Jesus. And you know, even quantum physics will tell us that we could recognize the foundation of everything if we're going to concentrate. Parang ito yan madalian lang. Ako kaya tuwang-tuwa. This is talagang, itong nakikita nating solid ay hindi solid, di ba?
This is empty space. But this empty space is not actually empty. This is filled with possibilities. It is a series of paradoxes. Yung solid, hindi. Empty space. Pero yung empty space yan, hindi yan wala. It's not void. It is a pregnant void. We're galing. And now, we know the subatomic particles because of the focus. And we use instruments to see what is lower than atom. From subatomic particles, children, remember electrons, protons, neutrons, and now the Higgs boson. I just love it. Pero sa susunod na yan. Yun ang ibig sabihin. When we focus on God, we will see God. Ito ang pagkilala kay Jesus sa banal na misa, sa breaking of the bread. At ito ang ating kagyat-unawa. Ito ang tuwirang tumutukoy sa Eucharistia. Habang ang mga alagad noong una ay isang estranghero lamang ang nakita. Ang pakikinabang sa komunyon ay naghayag ng tagapagligtas. Amen! 20 years of healing Eucharist here at ABS-CBN. And we thank God for this month. Magdasal tayo. Tingnan natin saan tayo dadalhin next month. Gayunpaman, patuloy tayong maglalakbay. Patuloy tayong magdiriwang ng banal ng misa. Ipinapaalala dito sa atin na si Kristo ang pinakamalinaw na paroroonan sa mga sakramento at sa mga payak at pangkomunidad na gawain na magpapatuloy at pakikipamuhay sa kapwa. Tulad ng mga alagad, maaring tayo ay naglalakas sa gitna ng hapis. Pakitanong nga ang iyong katabi, alam bang problema mo? Musta love life mo? Ako, basta love life niya, involved, di ba? Nangyari sa bansa, lalang. Di ba? Nangyari sa mundo, lalang. But anyway, ngunit ang muling na buhay ng Panginoon ay nasa tabi na natin. Pakisabi sa katabi, bulungan mo, nasa tabi mo lang, tingnan mo, baka niya sa kanan mo, sa kaliwa mo. Di ba napakaganda? Naandyan si Jesus. Ito, kinakausap niya tayo sa pamagitan ng salita upang pagningasin ang ating mga puso at lubos niyang ipahahayag ang kanyang sarili kapag tayo ay nagtitipon sa kanyang hapag upang maghati-hati ng tinapay. Mga mahal kong kaibigan, ito ang pagkilala kay Jesus sa Eucharistia. This is the healing Eucharist. Sa 20 taon natin, dito sa ABS-CBN, tayo lamang ang laki ng tulong, lalong-lalong na sa komunikasyon, social media. Holy Thursday, Last Supper, Good Friday, Veneration of the Cross, Easter Vigil, Resurrection, at 7 last words under MCFI. Ito po ang kahalagahan ng paglalakbay ng dalawang disipulo. Our Q&A, feel mo, gets mo, gawin mo. Purihin natin ang Panginoon.